natatanggap ko screenshot ay hindi siya doon sa reply. Ang nakalagay dito ay author, Lorny TV. Yan. Ito, babasahin ko muna para maliwanag sa lahat. Pero gusto kong hanapin kung saan siya nag-comment. Nang sa ganoon ay alam po natin kung bakit si Lorny na-trigger, kung bakit si Lorny nakapagsalita ng ganito. Kaya lang paano ko pahanapin to. Ang nakikita ko lang na post ay mismo screenshot na kanyang comment ni Lorny. Yun lang nakikita ko. Hindi ko alam kung saan ito ikinoment ni Lorny, ano ang dahilan bakit si Lorny nag-comment ng ganito. Pero sabi ko nga, wala akong nakikita. Ito lang yung nakarating sa akin. So ito, nababasahin ko lang. Dito, ito yung comment ni Lorny. Wait lang. Kung sakali man po na si Lorny ay na-trigger dito, isang halimbawa na meron siyang pinaghugutan din na isang post or isa ding comment at doon ay napakomment or na-trigger si Lorny, kasagutan po ba na kung isang halimbawa pong mali yung sinundan niya, yung nag-comment dito? Kasi, kumbaga, na-trigger si Lorny, so nag-comment lang din si Lorny doon. Kumbaga, meron siyang sinundan. Yung unang nag-comment kung ito man ay merong pagkakamali sa kanyang ikinoment at dito ay nasaktan si Lorny TV. Marapat po bang gantihan ng hindi kaaya-ayang resback? Ang isang mali, isang halimbawa, mali man yung nag-comment, nasaktan ka doon, nakadurog na damdamin yun, nakadurog na puso yun, isang halimbawang mali siya. Marapat po ba o susolusyonan pa ng isa pang pagkakamali? Yun ang mali. Nasolusyonan mo ng isa pang pagkakamali yung nagawang mali nung kapwa. Basahin muna natin kasi dito natin hugutin yung ating topic. I-analyze po natin. Ito ay comment ni Lorny TV, yan author, Lorny TV. Ang sabi niya, Monica Prado Canape. Monica na minaniko ni Monico. Yan sabi na ni Lorny. Halatang hindi ka nga inggit kasi nag-aksaya ka pa ng oras. Ayan. Halatang hindi ka nga inggit kasi nag-aksaya ka pa ng oras mo na mag-comment sa post ko. Ibig sabihin, si Monica ay nag-comment sa post ni Lorny. Malinaw. Ito yung comment ni Lorny. Ulitin po ulit natin, para malinaw. Halatang hindi ka nga inggit kasi nag-aksaya ka pa ng oras mo na mag-comment sa post ko. Perfect ka? Di wow. Kaya pala nakalock profile mo. Asikasuhin mo na lang pagkuskus. Asikasuhin mo na lang pagkuskus ng inodoro dyan sa bahay ng amo mo. Ako lang ay nagtataka, bakit kapag po ang isang kasambahay or ang isang maid o ang isang naninilbihan na may amo ay lagi po bukang bibig. Minsan kapag sila ay ating inaaway o kinagagalitan, lagi panampal ay taga-kuskus ka ng inodoro o magkuskus ka na lang ng inodoro or taga-linis ka lang naman ng inodoro. Yan po ang kadalasan na naririnig ko. Bakit po kaya ganun? May mga kapwa tayo, mga Pinoy, na karamihan halos nababasa ko ay laging ganyan ang panampal nila sa ilang mga kababayan natin na ito ay, nga sabihin na natin, naninilbihan. Good morning, good afternoon, at good evening po sa lahat. So dito tayo ngayon. So bibigyan natin ng reaction ito dito sa sinasabi ni Lorny TV na code inodoro. Ano ba? Sino ba ang pinatatamaan dito? Siyempre, malamang, dito sa mga OFW ito, mga kabalbas di ba? Na kumbaga ay lumalabas dito na siyempre ito yung mga trabaho ng mga madalas ng mga OFW na nangingibang bansa as sabihin natin na siyempre, di ba, as a domestic helper. So ito ay madalas na ginagawa ng mga OFW ito, ito yung trabaho nila doon mismo, na dito talagang inalmahan ito talaga mga balbas inalmahan ng mga OFW mismo. So ito po ang magiging kalaban mo dito, Lorny TV, so pinagbasaringan, pinagbibigyan at pinagsalitaan mo sila ng ganito. So ito naman ang kapalit, so dito ating malalaman kung ano ang mga samot-saring komento, reaksyon, opinion ng mga OFW. Okay? So dito ay ating maririnig at komento ng lahat, so marami kang kalaban dito, Lorny, so isa sa mga talagang nag-trigger dito ay malamang mga OFW talaga ito, dahil alam nyo ba, so dito ilang punto at ilang rason ang ating sasabihin dito kung bakit na talagang
yung mga nagsinasabi ni Lorny TV na Kudkud Inidoro ay nakaka-proud pala, no? So mapapahiya ka dito ka Lorny TV. So ito yun, mga kabalbas, na nagkukuskus ng Indoro, nakapag-ambag sila sa pagmumukbang ninyo. Lorny, kung si Lorny man ito, no? Nararapat ba sa isang taong itukada ang lumabas ang mga ganitong klaseng salita na pangbabastos, pambabalahura sa mga kababayan nating OFWs? At tandaan mo rin, no? Hindi lang kay Lorny, kundi ito sa ating lahat. Ang mga OFWs na yan, sila yung nagbibigay ng views sa atin. Sila yung nagbibigay ng pera sa atin para makasahod tayo dito sa YouTube natin. Diba? Malaking ambag ng mga kababayan nating OFWs, kaya hindi sila nararapat makatanggap ng mga ganitong klaseng pang-aalipusta. Alam niyo, sa totoo lang, mababang tao na nga sila. No? Yung iba, yung mga chimay na sinasabi niya, mababang uri na nga sila yung kanilang trabaho, no? Mababang uri na nga yung kanilang trabaho, pero gaganito pa natin. Aba ba, dapat nga magpasalamat tayo. Dahil sila, may sigurado silang income, no? May monthly income sila na fixed monthly income na natatanggap. Kumpara sa ating mga charity vloggers, sa mga vloggers, kagaya ni Lorny, kagaya ko, kumpara sa atin, nag-aantay lamang tayo kung magkano ang sasahurin natin sa isang buwan. Sila, sigurado silang meron silang matatanggap sa isang buwan. At nag-share pa sila, no? Yung iba dyan, nag-share pa sila sa atin, sa Kalingap, sa mga vloggers, sa mga charity vloggers. Ganito ba yung dapat na matanggap nila? Sa isang vlogger, sa isang nasa Kalingap, pang-aalipusta? Hindi naman siguro dapat, no? So sana lang kay Lorny, no, napag-iisipan niya kung meron man mga tao, no, na bumabanat sa iyo. Alam mo naman pala, ng chimay. Alam mo naman pala na walang pinag-aralan. Pero kailangan mo bang ipamukha sa kanila na ganyan sila? Paano kung yan ay ma-stress sa mga ganyan? Na may stress sila, may gawin sila doon na hindi maganda sa ibang bansa. Dahil sa'yo, ikaw yun. Kung sakali man, no, may stress yung tao na yan. Sinong may kasalanan? Ikaw din. Kaya dapat mag-isip-isip tayo sa mga ating kino-comment dyan, no? Mag-isip-isip tayo, ito ba yung nababagay sa pag-uugali ko? Ito ba yung nababagay sa kiniklaim ko na ako isang edukadang tao? Ito ba yung nababagay itong mga salitang ito na lumalabas sa akin bibig? Nababagay ba sa isang may pinag-aralan ding manong? Diba? Ganun lang kasimple. Huwag natin alipustahin, no? Huwag natin alipustahin, Lorny TV, yung mga tao na minsan nakatulong sa atin at nakakatulong sa Kalingap. Mga chimay man yan, no? Wala mang pinababa man ang pinag-aralan ng mga yan, pero nakakapag-ambag yan sila sa lipunan natin, sa bayan natin, at dito sa Kalingap. And I'm sure, meron din isang OFW na nagbigay sa iyo at nagamit mo rin yung perang ibinigay niya sa iyo. So muli, maraming salamat mga sa kayo sa panonood. Ano naman, yung pinag-aksayan mo ng oras mo, ha? Comment ka ng comment. Tapos, ka na ba? Maglinis o magluto. Nakakainin ng amo mo. Galing mo, maglait mo. So, ibig sabihin dito, nilait si Lorny, ni Monica. Ikaw nga, kailangan mo pa napalila sa ibang bansa. Tignan mo na, ang galing mo ng lait. So, nilalait si Lorny. Pero ang sagot ni Lorny dito, ikaw nga, kailangan mo pa napalila sa ibang bansa. Wow! You're so perfect. Kung wag mo ako masyado pagkaksayahan ng oras, baka di ka matapos magustos ng tinuturo. Yan ako yung hawak kong screenshot. So, sabi ko nga dito may binabanggit si Lorny na siya daw ay nilait. So, meron doon body shaming, mga ganon, na mataba, yun. Kaya si Lorny na-trigger at ito yung kanya rest back. So, sa naghahanap, ay bakit hindi ko hinanap yung post? So, hindi ko po alam. At hindi ko lang dinakita lang, hindi nalaman na itong si Monica ay nag-comment, di umano doon daw kay Lorny, ayaw kay Lorny sa kanya comment. So, ito na, ako naman natataka po, ano po? Na kapag ang isang OFW ay sabihin natin ganito, may kasalanan, o sabihin natin inaaway, o sabihin natin pinapalingan, o kinaiingitan, yung mga ganun tipo, no? Kapag sabihin natin sa isang OFW, palagi po panampal, nakakapos ka lang ng inuduro, pagkod ka ng inuduro, ang sakit ng namin. Alam, sa totoo lang, parang masyado mong minaliit. Pero, ang mga OFW, malaking tulong sa ating gobyerno sa pamamagitan ng taxpayer po sila. Ano po? Ang akin lang naman, kung si Monica man po ay nanglait or nagkaroon doon ng body shaming or ano pa man, sinabing mataba or nagmamatika na ang taba, marapat po ba nagantihan mo nang hindi rin kaaya-ayang pananalita? Na ibig sabihin kung ibinato ka ng bato, babatuhin mo siya. Hindi lang bato. Asido. Yun, mga ganong tipo, tae. Anong pinagkaiba mo doon sa taong nag-comment na sinasabi mong ikaw ay minamaliit, ikaw ay nahamak, ikaw ay binabastos? Ano ang pinagkaiba mo doon sa taong nag-comment ng hindi kaaya-aya sa'yo? Parang nakikita ko dito, mas malala. Ito yung aking pagkakaintindi. Mas malala ka pa doon at out of topic ka. Speaking of panlalait, ikaw man ay nilait, gantihan mo rin ang panlalait. Pero, ang nangyari is, napunta doon na ikaw nga nagkailangan pang magpaalila. Ang layo na po eh. Nalayo. Ang usapin is, binabastos ka, nilait ka, so focus ka doon. Kung ano yung kinumin sa'yo, doon ka, focus, sagutin mo yun. Kung sinabi mo ang pangit mo, mas pangit ka din. Kung sinabi mo naglalangis-langis na yung katawan mo, hindi sabihin mo, ay ano naman yung katawan mo, o kalansay ka, payatot ka, focus ka lang doon. So na-trigger, sabihin na natin na na-trigger. Kasi nga, sabi nga ni Lorny,
nag-comment doon sa post niya na may sa live siya kanina, sinasabi niya to na binabastos niya, sinasabi binabasa si Lorny to na daw taba daw naglalangis ganun mukha daw pera. Yun yung binabanggit ni Lorny sa live niya. Focus ka doon. Doon ka, mag-focus. Yan yung sagutin mo. Kung sinabihan ka na kasi yun sa private plane, yung mga ganun, makakasakay ng private plane, kung yun yung sagutin mo. Pero yung sagutin mo siya, sabi ko nga, binato ka ng bato, sinabuyan mo naman siya ng asido. Yung mga ganun tipo sa kasabihan, ano nyo na, kung ano ibig sabihin nun, ano po, binato ka lang ng bato, pero ang ginawa mo, sinabuyan mo siya ng asido. Ano pinagkaiba mo doon sa taong sinundan mo ng komento? Nag-comment si Monica, sinundan mo, nireply mo. Speaking of bastusan, kung ikaw ay binabastos, focus ka doon kung ano yung pinag-didiskusyonan. Kung sinabing mukha kang pera, explain mo, hindi ako mukhang pera. Patunayan mo na ako yung mukhang pera, hingian mo siya ng ebidensya. Yun, no, so ating narinig, no, yung kampo ng dalawa nating kasamahan na reactor, mga kabalbas, dito kay Sangkay Luns at dito kay Ma'am Bopel. So magbibigay din tayo ng ating opinion patungkol sa sinabi, no, dito sa banat ng nagkomento, kasi nasa comment section silang dalawa ni Lorny at dito sa isang OFW na sinasabi, no, na manahimik at talagang body shaming kasi ang ginawa, no. So talagang ang ginawa kasi nung isang OFW ay ginawang kabastusan din itong si Lorny TV, no. So buwelta naman kay Lorny TV para at least kahit paano ay makabawi-bawi siya doon sa panglalaid sa kanya. Ay ang ginawa naman niya ay binigyan ng ultimatum itong OFW na ito, na the word na talagang nag-trigger ng lahat ng OFW kasi talagang nadamay dito ang ibang OFW kuskus idinoro, no. So yun yung word na yun na masakit man at talagang hindi natin pwedeng, ako hindi ko kayang sasabihin yan, no, na ito ang sasabihin natin kasi nga ang OFW ay kung FYI lang po ay talagang napakalaking tulong po yan sa ating mga sa ating pamahalaan at syempre dito sa lahat ng kapamilya, kamag-anak nila na nang ibang bansa sila dahil lang at nagbibigay at nagtalagang buhay, pawis, dugo at pawis ang talagang pinaghahalo na para lang at kumayod para lang magkaroon ng kumbaga, 'di ba, maipapadala sa kanilang mga pamilya, mga balbas. Pero kung iyan ay pagsalitaan mo at pagbigyan mo ng masakit ay talagang below the belt na kung ituturing natin ito, mga balbas, no. So dito kung ating pansinin ay wag naman ganun na dumating sa punto na pagsalitaan mo sila na sa ganitong paraan ay makabawi-bawi ka doon sa nagbigay sa iyo ng panglalait, no. So not for that at hindi dapat mo sabihin yan dahil marami kang masasagasahang tao, lalo na itong mga OFW, mga kalinga, mga balbas, no. So dito, no, sa akin lang dito kay Ma'am Lorny ay sana, no, magbigay ka or dispensa, humingi ka, no, dahil nga dito sa kanyang, alam mo naman sa social media pag nakita ang iyong name at may pangalan ka pa dyan sa YouTube channel mo na ikaw yung nagsasabi niyan, no. So dito mapapansin natin na talagang baka may panahon at baka magkaroon ng kumbaga ay, di ba, mabigyan ka rin ng masakit na salita patungkol. Ngayon nga ay may mga nagsasabi na, no, itong ating mga kasama ng mga reactor na sinasabi nila dito na yan ba ang sinasabi mong kuskus inidoro, pero yung mga kinakain nyo dyan at yung mga nagpapadala sa inyo ay galing sa mga OFW. Ito ay pag-uusap, yung sinasabi ko rito, mga balbas, yung mga sponsor na kung halimbawa merong mga palipad or halimbawa merong nagbibigay pa sponsor sa kanila para sa sinasabing yung pagkain or suporta sa kanila, no. Ito at syempre yung pinaka-importante dito yung mga viewers, no, yung mga nanonood, no, kasi madalas dito ang manonood ay yung mga OFW, no. So hindi mo dapat sinasabi ito na kuskus inidoro, no, dahil kung ikaw ay magsasalita or magsasabi at magkukomento lang doon sa isang comment section, doon sa yung kalaban sa comment section, ay maaari pong magkaroon at mag-trigger ito sa iba na alam naman natin na marami pong nakasuportang OFW, no. So wag mo kasing sabihin ng ganito, no, na not for ganitong paraan ay makabawi-bawi ka doon sa panlalait sa iyo, no. So